Ang nilalamang aralin sa video na ito ay pagkilala sa mga tauhan sa obra maestrang akda na Ibong Adarna. Mga katangian ng pangunahing tauhan sa Ibong Adarna. Simulan na natin ang bahagi ng aralin kung saan kikilalanin natin ang mga pangunahing tauhan sa obra maestrang akda na Ibong Adarna. Una, Ibong Adarna, ang makapangyarihang ibong nakatira sa puno ng Piedras Platas na makikita sa Bundok Tabor, ang mahiwagang ibon na nagpagaling kay Haring Fernando sa pamamagitan ng magandang tinig nito. Ikalawa, Haring Fernando. Siya ang hari ng kahariang Barbania, asawa ni Reyna Valeriana. Mayroon siyang 3 anak. Ito ay sina Don Juan, Don Pedro at Don Diego. Siya'y nagkasakit dahil sa kanyang masamang panaginip. Tanging lunas lamang sa kanyang sakit ang awit ng Ibong Adarna. Sunod na tauhan, Reyna Valeriana. Si Reyna Valeriana ay asawa ni Haring Fernando. Siya ang reyna ng Barbania. Anak niya sina Don Juan, Don Diego at Don Pedro. Kinilala ng ibang tao na siya ay mabait at napakagandang reyna. Sunod na tauhan si Don Pedro. Siya ang panganay na anak ni Haring Fernando at Reyna Valeriana. Sa 3, siya ang pinakamacho. Ngunit pinagtaksilan niya ang kanyang kapatid dahil sa selos. Magiging asawa siya ni Doña Leonora. Isa pang tauhan sa Ibong Adarna si Don Diego. Siya ang pangalawang anak ni Haring Fernando at Reyna Valeriana. Siya ang pinakatahimik. Lagi siyang sumusunod sa mga utos ni Don Pedro. Magiging asawa niya si Doña Juana. Si Don Juan ang sumunod na tauhan. Siya ang makisig na bunsong anak ni Haring Fernando at Reyna Valeriana. Siya ang pinakamamahal ng hari. Siya ay puno ng kabaitan. Mahal na mahal din niya ang mga kapatid. Siya din ang nakahuli sa Ibong Adarna. Magiging asawa naman siya ni Doña Maria Blanca. Sumunod na tauhan, si Doña Maria Blanca. Siya ay anak ni Haring Salermo na may taglay na kapangyarihan. Siya ang isa sa mga babaeng minahal ni Don Juan. Si Haring Salermo ang sumunod na tauhan. Siya ang hari ng kahariang Reino de los Cristales na nagbibigay ng matitinding pagsubok kay Don Juan. Si Doña Isabela, ang kapatid ni Doña Maria Blanca ng kahariang Reino de los Cristales. Si Doña Leonora naman, siya ang magandang prinsesa ng kahariang Armenia na nagpakita ng tunay na pag-ibig kay Don Juan. Si Doña Juana naman, isa sa mga prinsesa ng kahariang Armenia na kapatid ni Doña Leonora. Ang leproso. Siya ang matandang naninirahan sa Bundok Tabor, isa sa mga tumulong kay Don Juan. Sunod na mga tauhan, ang una at ikalawang ermitanyo, ang mga matatandang lalaki na nakatira sa gitna ng kabundukan. Sila ang tumulong kay Don Juan na hulihin ang Ibong Adarna at nagsabing iligtas ang kanyang mga kapatid. Ang ermitanyong uugod-ugod naman ang tumulong kay Don Juan upang mapanumbalik ang dati nitong lakas matapos siyang pagtaksilan ni Don Pedro at Don Diego. Ang arsobispo naman ang humatol na dapat ikasal sina Don Juan at Doña Leonora. Ang manggagamot naman, siya ang nanggamot kay Haring Fernando, tanging nakababatid ng karamdaman ng hari. Siya ang nagpayo na ang Ibong Adarna lamang ang makagagamot sa sakit nito. Ang lobo,
ang alaga ni Doña Leonora, gumagamot kay Don Juan sa kaharian ng Armenia. Sumunod na tauhan, ang higante. Ang higante ang may bihag at nagbabantay kay Doña Juana. Ang serpiente, ito ang malaking ahas na may 7 ulo na siyang nagbabantay naman kay Doña Leonora. Ang agila, ang sinakyan ni Don Juan patungong kaharian ng Reino de los Cristales. Iyong nakilala ang mga pangunahing tauhan sa obra maestrang akda na Ibong Adarna. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.